105.9 True FM. Dito tayo sa totoo. Kapatid, magandang tanghali sa iyo ng Wednesday. Kita nyo naman, kumusta ba ang init ng araw na inyong nararamdaman dyan, mga kapatid, ha? Opo, sa lahat ng mga naghahanap-hanap na, naghahagilap na nga ng inyong mga makakainan. Saan ba ang masarap? Saan ba ang maluwag? Saan ba ang may pwesto pa dyan? Baka wala na yung paborito kong ulam. Di bali na. Nandito pa rin naman po ang inyong paboritong tinututukan tuwing pananghalian. Ito nga po ang programa nating Heart to Heart, H2H, dito sa 105.9. Kasama nyo na nga po Kuya Poy, ang inyong guwapopoy. Isang oras na naman ang ating kwentuhan, isang oras ang ating pagpapayuhan at syempre, isang oras din ang ating pagsagot-sagot ha, sa mga katanungan na akala mong simple pero hugot na hugot. Yun. Diba? Kaya naman, para sa lahat ng medyo nahihirapan sa mga katanungan sa inyong isipan, sa trabaho nyo, sa eskwela, kanina pa, o sa buhay, eto, ang sagot dyan. Dagdagan pa natin. Dagdagan pa natin ang tanong na yan. Sa pamamagitan ng ating Love Question of the Day. Ayan, para ma-divert ka naman. Kanina pa, kahapon mo pa siguro iniisip yung problema mo, di ba? Eto, dagdagan natin ang iba. Palitan natin ang iba para ma-divert ka, para may bago. Ayan, pero eto nga, ang love question natin. Dapat nga bang i-consider ang second chance sa relasyon? Kapag ka ba nagloko na, deserve bang pagbigyan pa? Papaano mo masasabi na deserve pa niya? O ikaw ba mismo ay nabigyan na ng second chance sa relasyon? Kumusta ba? Nakabawi ka ba? Oo, ganyan. Nahuli ka dati. Ikaw naman ba ang nakahuli ngayon? Nakabawi? Ibang bawi pala yun. Hindi, ibig sabihin ko, nakabawi ka, naging good boy ka na ba? Naging good girl ka na ba? Ganun pala yun. Kaya sige, sagutin nyo na nga po ito ha mga kapatid. Dapat nga bang i-consider ang second chance sa relasyon? Sige, sagot-sagot. At syempre, bukod po dyan, eto pa. Meron po tayong pamimigay na 250 pesos cash. Bago matapos ang ating programa, kaya tutok lamang po kayo ha. Sige, i-share pa po natin ang i-share ito ha. Kailangan magilas na magilas tayo dahil nasa kalagitnaan na nga po tayo ng linggo. Dahil mukhang magilas na magilas din sa paghahanap buhay, sa pagtatrabaho, ito makakausap natin sa susunod naman nating segment o ang ating astig na pinagkikwentuhan tuwing Monday, Wednesday, and Friday. Ang ating H2H Astig Confessions. Diba? Magilas na magilas magtrabaho pero nachichismis pa raw. Kaya umpisa na natin ang kwentuhan ito at kasama ka kapatid ha. Hahantayin namin ang iyong astig comments, ang iyong astig advice, 'di ba? At syempre, pwede nga yan ilagay ninyo dito sa ating FB Live at ganun din sa ating mga telephone numbers. Ayan, ang ating mga telephone numbers na inyong pwedeng tawagan ay 8689-3289 o kaya naman ay ang 8689-3290. Ulitin ko ha. 8689-3289 o kaya naman ay ang 8689-3290. Kaya halika na kapatid. 15 minutes makalipas alas 12 ng tanghali. Umpisa na nga po natin ang H2H Astig Confessions. Gaano kaya katotoo mga kapatid na ito raw ating makakausap ay sa boss niya umuuwi imbis na sa kanyang pamilya. Dahil sa chismis na yan, ang ending palagi raw silang pulutan ng mga kwentuhan ng asawa niyang si Ryan sa kanilang lugar. Ang depensa naman ni Marites, long-distance relationship daw ang setup nilang mag-asawa for 2 years na dahil may kailangan naman daw talaga silang pag-ipunan. Sa kabila raw ng pinagdaraanan nila ay tanging ang sakripisyo na ginagawa raw nila ay para sa dalawa nilang mga anak. Ayan, diba? Sabi ko nga kanina, masyado magilas sa trabaho, hansipag-sipag, pero kita nyo, meron pang mga kwento, meron pa mga chismis silang mga nasasalo. Kaya naman wag na natin patagalin pa mula sa Quezon Province, 44 years old. Ayan, si Marites. Marites, magandang tanghali sa'yo.
Yes, Kuya Poy. Good afternoon din po. Ayan, bigyang linaw lamang po natin, ano? Ikaw ang nagtatrabaho? Malayo? Actually po, opo. Nasaan ba ang pamilya mo, Marites? Nasa Manila po pati yung dalawang anak ko, Kuya. Okay. So, gaano kadalas sa loob ng isang linggo ang pag-uwi? Lingguhan ba? Buwanan? Actually, Kuya Poy, for now, kasi kailangan magtipid, mahal ang pamasahe. Mm-mm. Parang every 3 months na lang umuwi yung asawa ko. Ganun. Sino bang umalis? Siya o ikaw? Actually po, sila po. Ako po ang naiwan sa probinsya. Ikaw ang naiwan sa probinsya, yung asawa mo at yung mga anak nyo ay Nasa Manila po. nasa Manila. Okay. Opo. Parehas naman kayo may trabaho. May trabaho rin si Mister. Opo, Kuya Poy. Okay, sige. Pagkatapos, ano ba ang trabaho mo? Pwede ba naming malaman, Marites? Kahit wag mo na sabihin kung ano bang kumpanya yan, ano bang... sige. Opo. Actually, Kuya Poy, nasa... kilalang kumpanya po, sige sabihin ko it's a bail bond company. Yun po. Ano no? Sa bail bond company po, it's a surety bond, parang ganun po. Ba, parang... And TPL, ganun po. Nasa TPL, yung third party liability about po dun sa mga sasakyan natin, po dun sa mga insurance. Sa insurance, surety, bail bonds, lahat po ng insurance, bail bonds po isa piyansa. Oo. Ayan po. Okay. So, yun po. medyo maraming trabaho. Medyo po, Kuya Poy. Ayan, tapos ang layo pa nga ng Quezon Province, of course, to Manila. Ayan, pero kasi nga sabi mo may mga chismis na nakakarating na doon ka na raw sa boss mo na natutulog. Gaano ka totoo yun? Actually, Kuya Poy, ang boss ko is babae, unang-una. Umuwi naman po ako weekend sa bahay kasi nga po wala akong kasama. Sabi ng husband ko, mas safe kapag sa boss mo nila kasi in-offer naman nila na dito ako titira. Okay. So, at least, kahit pa paano po makakatipid ako or what. Pero, kasi parang ang sakit-sakit lang din sa part ko na yung syempre may pinagdadaanan nga kami, Kuya Poy. Magkalayo. Opo, hindi lang po yun. Marami kaming inaasikasong problema na kailang matapos. Syempre po, ako naman po, hindi naman po ako madamot tumulong sa kapwa. So, may mga friends na rin po ako na natulungan ko, friends before. Ngayon, hindi naman as considered as enemy. Dahil siguro, lumayo lang ako kasi parang pag may problema ka pala, kahit natulungan mo yung tao, sometimes they are the one pa to put you down. Kaya parang sakit-sakit lang. Iyan, nakikita mo sila, na umunlad sila dahil part ka ng pagunlad nila. Tapos nung sila nang nasa taas, parang nag-down ka lang, nakalimutan ka na. Okay lang sana nakalimutan ka na Pero yung pagkukwentuhan ka pa na ang sakit-sakit, parang they are condemning you, dinajudge ka na nila, hindi nila alam beyond the story. Parang ganun. Alam mo, Marites, diyan sa puntong yan ng kwento mo, no? Tama ba ang pagkakaunawa ko at pagkakaunawa rin ng mga nakikinig? Diyan talaga kayo nakatira sa Quezon, tama? Opo. Kinailangan lamang lumayo nila ni Ryan ng asawa mo para maghanap buhay din, pero isinama niya yung mga bata para mag-aral, tama? Ako naman po kasi ang nagsabi na isama niya muna. Isama niya na muna. Secondly po, opo. At saka yung panganay ko po kasi working student. Kasi nga, di po ba college na. Okay. So, working student, yun po. So, nandito, kumbaga, naaalalayan naman ng kanilang tatay. Nga lang, dito, ayon dun sa kwento mo, no, dyan sa lugar nyo mismo, ay meron kang ilang mga kakilala na kinukonsidera mo sana mga kaibigan, pero pinagchichismisan ka pa. Alam mo, na-feel ko na para may gusto kang sabihin, ano ba mga chismis talaga yung lumalabas? Chismis ba na, dahil malayo si Marites sa kanyang asawa, hiwalay na yan? O kaya naman may relasyon yan doon sa kanyang boss dahil doon pinatutulog? Sabi mo nga babae, no? Babae naman yung bossing mo. Wala naman tayong ano diyan kay babae, kay lalaki, pero in good faith naman yung pagpapatira sa'yo, pagpapasilong para dito ka na makatipid ka nga sa renta. 'Di ba? Kung maayos na rin at mahaba-haba na rin, ang naipakisama mo namang maayos din
sa kanila. Naintindihan Opo, natin yan. totoo yun, Kuya Sige nga, Kuya. ikwento mo nga sa amin, ano ba yung mga chismis na kumakalat sa lugar ninyo na nanggaling pa mismo sa mga kaibigan mo? Sinasabi nila, Kuya Poy, yung iba nga nagpo-post pa, sabi, although hindi naman pinangalanan, na pag yung asawa mo raw, actually, biro lang siguro or what, pero nakakasakit na bantayan mo raw yung asawa mo pag di nakatira sa bahay mo kasi lagyan mo raw ng palay, pag umuwi ka raw at bigas na iba na daw ang ginawa, parang ganun. Tapos maririnig mo pa na, Sabado na lang umuwi, may naghatid sa kanya, yun pala, halimbawa, ka-office mate ko or what, nung pag every weekend, parang sinasabi nilang naglalaki ako or may kinakatagpo ako sa labas, di ba? Parang wala yung asawa kaya nagliliwaliw. Alam mo yun? Siyempre masakit din po yun. Ayan, Alam naman nilang may pinagdadaanan kami. Pangalawa po, Kuya Poy, na parang yung pinagchichikahan nila na sabi nila, siguro may ginawang masama yan, kaya ganyan. Di ba masakit na hindi pa naman napatunayan na may ginawa ngayong tao, di ba? Oo. Pero ito lang, Kuya Poy, lagi sinasabi ko sa asawa ko na hindi tayo dapat magpadikta kung ano yung sinasabi, iniisip ng iba or opinion ng iba kasi una, hindi sila nagpapakain sa pamilya ko. Pangalawa, hindi nila alam ang totoong istorya. Pangalawa, kami mismo, alam namin sa sarili namin, hindi namin ginawa yung mga sinasabi nila. Okay. So, ayoko na rin mabuhay sa mga opinion at mga panghusga nila kasi, literally Marites ang pangalan ko, pero sila ang Marites. Oo. Ayan. Iyak lang. Sa'yo nang galing yan, ha, Marites, ha? Ayusin lang natin, ha? Opo. Literal. Opo. Marites pong pangalan ko, pero hindi ako Marites. Hindi ka Mahirap po Marites. yun. Mahirap yun, Kuya Poy. Masakit sa damdamin na imamarites ka kung lalo't hindi totoo. Sige. Ito Ito. Marites, meron lamang magbibigay ng kanyang hashtag astig advice naman para sa'yo, no? O astig comment kaya? Ayan, si Shaira ng Bulacan, 28 years old. Ano kaya masasabi niya sa kwento naririnig niya nga na ibinabahagi mo sa amin ngayon? Shaira, magandang tanghali sa'yo. Hi po, magandang tanghali. Ano bang ibibigay mo kay Ate Marites? Yung hashtag astig advice o astig comment? Sa akin lang kasi, since naapektuhan na yung, yung emotional health niya, maganda, ipaalam niya talaga sa pamilya niya para in case, diba, kung ano man yung marinig nila. Saka, kung sa akin lang, ako kasi, hindi ako nagpapa-apekto sa mga sabi-sabi, sa mga naririnig-rinig ko. Kasi, ako lang din yung maaapektuhan. Parang siguro sanayin niya na lang din sa sarili niya o kaya tatagan niya yung loob niya. Kasi, ganyan talaga sa probinsya Kasi ilang years din akong tumira sa probinsya Bakit? Ikaw talaga, grabe ka sa probinsya, ha? Bakit? Ano bang setting sa probinsya? Pagka dito sa Metro Manila, o sabihin na natin sa mga syudad, magkaiba ba? Busy ang tao? Mas magkakatabi nga bahay dito? Hindi magkakakilala. Sa probinsya parang sobrang big deal kasi syempre yung kahit sa kabilang kanto, kilala pa yung nanay, tatay mo, parang kilala yung, alam yung buong history ng buhay. So naranasan mo na parang ilan-ilan lang kayo kasi na nagkikita-kita. So bawat konting adjustment sa mga meron ng sapantaha. Meron na silang na-imagine na nangyari. Okay. Ganun. Parang advanced thought. Ay, maraming salamat, Marites. Kumbaga, Shaira. Okay, sa yung payo na wag na lang pansinin, ganyan naman talaga sila. Ayan, maraming salamat. Parang tatagan na lang niya yung loob niya. Yun talaga po. Thank you, Shaira. Ayan, Marites, alam mo, sabi pa ni Shaira kanina, ay nasabi mo naman kay Ryan, doon sa asawa mo, yung nangyayari. Ano naman ang binanggit sa iyo ng asawa mo? At syempre, hindi na rin naman mga bata yung anak ninyo, no? Sabi mo nga ay nasa college na. Anong opinion nila sa ginagawa sa iyo diyan? Sabi naman po niya, huwag mo nang pansinin, unang-una tayo naman nakakilala sa isa't isa at saka pamilya tayo. Kung sila ang pagbabatayan natin at sila ang magiging pansinin natin mga sinasabi nila. Hindi makakatulong sa buhay natin yan. Hindi sila magbibigay ng pambili ng pagkain nila. Huwag mo nang pansinin, alam natin sa sarili natin na
kung tama at hindi ang ginagawa natin. Oo. Alam mo, Marites, meron kang sinabi kanina, no, na nung kayo noon ay, kumbaga, kahit papaano ay nakatulong doon sa mga kaibigan mo na sinisiraan ka ngayon. Bakit ngayon ba ay meron kang hugot? Feeling ko may hugot ka na kinailangan mo rin ng tulong nila, pero paninira ang tinanggap mo imbis na pag-alalay mula sa kaibigan? Ito lang po masasabi ko rin sa mga tagapakinig, Kuya Boy. Pag nagtumulong tayo, ito rin naman it's my positive approach about that, na yung pag tumulong ka, do not expect in return. Kasi pag tumulong ka na lang kung pagdating ng panahon na, kasi mas masakit yung akala mo yung tinulungan mo, tutulungan ka pabalik. It's not true all the time. So, yun lang po na talagang masakit nga tanggapin talaga pag nag-expect ka rin. Kasi, syempre, binigay mo kabutihan, di ba? What you sow is what you reap. Not all the time po yun totoo. Kasi, in my own experience, kahit ano pa pala binigay mo na isang kamay mo, gusto pa nilang kunin isang kamay mo, nakuha na't lahat nung ikaw wala na. Nung ikaw wala na silang masipsip sa'yo or wala na silang mahinging tulong sa'yo. Time will come, they will not know you. Hindi ka na nila kinala pag nandun ka sa downfall mo. At tila pero nagsasaya God will pa. make a way. Tila nagsasaya pa, ano? Kapag ka ikaw ay bumabagsak. True po yan, pero God is always good, Kuya Boy, kasi siya po mag-i-spare sa'yo ng mga taong pwedeng tumulong, actually. Yung tipong hindi mo natulungan yung mga tao na yun, pero sila yung nagmalasakit, sila yung tumulong sa'yo para makabangon ka uli, unti-unti. Okay. Sige, so sa ngayon hihingan ka na lamang namin ng mensahe para sa iyong pamilya na malayo sila ngayon, hindi mo sila kasama pa rin, ano? Yes. Oo. Ano ba itong gusto mong reassurance na ibigay sa kanila na okay lang naman, kakayanin ko ito, at syempre sa pagtatapos din ay hihingan ka namin ng mensahe para doon naman sa mga tao na mas pinili na maging masaya, ngumiti at magtatawa sa pagsubok na pinagdaraanan nyo ngayon at sirain pa nga kayo imbes na tulungan kayo bilang mga kaibigan naman o kakilala noon. Sige, unahin natin yung positive, ayan, para sa pamilya. Ito lang po ang masasabi ko sa family ko na unahin natin na pagtiwala sa Diyos na anuman ang problema may hangganan. Lahat ng mayroon sa mundong ito may hangganan. Kaya anumang problema, anumang bagyo sa buhay, sama-sama naming harapin para mas maging matibay kami. And walang buhay na madali, walang buhay na walang luha, walang buhay na ano po, na ganun lang kasimple. Pero ang pagmamahal ng bawat isa sa pamilya, yun po yung mag-aangat at yung pagtitiwala sa Panginoon na kahit anong problema, ang dagok sa buhay na dumating, basta kayo sama-sama kayo, nagkakaunawaan kahit nagmamahalan kayo, you can surpass all the trials and difficulties along the way. Yun lang po, Kuya Paul. Maraming salamat, Marites, dito sa... Yes. Oo, at sana nga nakatulong ang ating programa para mailabas naman ang nasa dibdib ng isang ina na malayo sa kanyang asawa at sa mga anak na... Sabi mo nga, meron kayong pinagdaraanan na hindi na natin pipilitin pang i-disclose, pero kasi nilalabanan nyo naman bilang isang pamilya. Pero ang natatanggap pa mula doon sa mga inaasahan sana ay sa mga kaibigan dati. Yes. Oo, sa mga itinuring mong mga kaibigan. Hindi ka na nga tinulungan. Kaibigan ka mag-anak. Kaibigan ka mag-anak pa. Pero alam mo, meron ang mga ang mga traidor. Ayan, sabihin na natin, masakit man na salitayan o masyado mabigat, ay ikaw naman, huwag ka na magulat na meron talaga mga traidor sa atin. Kay Kuya Poy, meron din nag-traidor sa akin. I'm quite sure sa mga kasama ko rito, may mga nag-traidor din. Dahil si Kristo mismo, tinraidor nga, sarili niyang alagad, di ba? Oo, may naghudas pa. May naghudas. Kaya hindi natin alam kung ano nga ba yung kanilang ang kanilang satisfaction na nakukuha doon, pero we wish them well. Okay, let's just continue to wish them well. Ganyan yan. Yung sinasabi mo nga kanina na hindi naman porke pagka tumulong ka pala ay tutulungan kanila pabalik. Tama yan, pero wag sana na maging hadlang yan sa pagtulong pa rin natin kung meron tayong kakayanan.
Okay, tama lang yung to lower your expectations doon sa ay pagka ako naman ang nakatulong ako ngayon o ibabalik mo yan of course. Wag ganon ang mentality. Tumulong ka dahil may kakayanan ka. Okay? Totoo po yan, Kuya. Ganoon yun. At hindi yung ine-expect mo na tutulong ako para tulungan mo ako pagdating ng panahon. No. It doesn't work that way. Ayan. Kaya mas masarap na maging mabait at maging maayos na lamang sa mga tao. Okay? Sana nandyan na ulit yung kamay mo, ha? Yung, di ba, sabi mo, kinukuha na yung kaliwa. Nung hindi mo na ibinigay yung kanan, sumama na loob. May mga ganyan. May mga ganyan. At dapat natin tanggapin yan. Maraming salamat sa iyo, Marites ng Quezon Province. Ayan, at dama ko rin sa kanyang tinig ang paggaan-gaan ng pakiramdam. At sana nga ay matapos na ang inyong mga pinagdaraanan bilang pamilya. Hopefully very soon, Marites. Okay? Ayan, maraming salamat po. Ang daming mga comments dito, no? Reviewin ninyo, mga kapatid, ang mga komento. Napakagaganda sa ating live streaming. Pero ito ang mas maganda. Bibigay na natin ang 250 pesos na cash. Oo naman. Kay Omeng Capistrano, congratulations sa'yo. Omeng Capistrano, may 250 ka. At ganun din sa kausap natin kanina na si Shaira ng Bulacan. 250 pesos din ang para sa'yo. At ito na nga ang ating katanungan for today. Dapat nga bang i-consider ang second chance sa relasyon? Ayan. Eto na. Naghanap ako kanina, no? Nagkakalkal ako ng mga kasagutan ninyo. Sabi ni Luella Dumaog, oo naman, syempre. Kung karapat dapat bigyan ng second chance yung tao nakasakit sa'yo. Ang arte na sagot. Yan. Oo naman, kapag karapat dapat nabigyan ng second chance ang taong nakasakit sa'yo, lalo na kung partner mo nga ito. Kasi wala namang perpekto eh. Magkakamali at magkakamali ka talaga. Hindi naman kasyungahan kundi pagmamahal yun. Binalik naman sa'yo ng sobra-sobra din dahil sa ginawa niya at natuto naman siya sa pagkakamali niya. Nakabawi na. Kaya samantala si Trina Loresca, sabi niya naman, for me, all of us deserves a second chance. Wala naman po talagang perpektong tao or perpektong relationship. Wag nating hayaan na ang imperfection natin ay i-define kung sino tayo. But always remember na kaya ka nga binigyan ng second chance is to improve yourself at hindi para gawin ito ng paulit-ulit. Yung pagkakamali na yan. Sabi nga doon sa isang pelikula, huwag mong gawing lisensya ang pagpapatawad ko sa'yo para paulit-ulit mo na lang ako saktan. Ganun, nagbibigay ng para sinisipon. Para sinisip. Sabi naman ni Mario Leyva Jr., para sa akin po, kailangan ang second chance sa isang relasyon. Kasi second chance po na may karugtong na pagbabago yan. Lalo na pag meron ng obligasyon bilang mga magulang. Ayan. Opo, dahil ngayon ang dami-dami mga nagsasabi, hindi, pagka nagkamali, break na, tapos na. 'Di ba? Tinatapos yung ibon lolokos ang loob, pero 'di ba, break na, tapos na, pero kakatok. Yung suporta sa mga bata, lalo na sa mga mag-aasawa. Kung ano-ano mga sumbat ang marinig mo, ganito yung kailangan ng anak mo yung ba't di nyo na lang kasi ayusin? Ano ba ang pinagtampuhan? Hindi nga third party ang pinagtampuhan. 'Di ba? Putok lang sa kilikili ang pinagtampuhan. Hindi pa nagkasundo, hindi pa napag-usapan. 'Di ba? Yun lang yun eh. Pero nako, maraming salamat nga po sa inyong marami rin na iba't ibang mga kasagutan sa ating katanungan, ano? Pero meron ho talaga ng mga tao, aminin po natin yan, na kapag ka ikaw ay nagkamali, once is enough. Kapag ka ikaw ay nagkamali, lalo na kung malala yan, 'di ba? Intindihin din natin na hindi naman lahat ay nabibigyan din talaga ng second chance. Yan, depende sa lalay, depende sa lala. Sa lala yan, ha? Pero eto mga kapatid, lalala pa nga kaya ang mga sitwasyon naman ng mga eksena
sa ating antabayanan sa mabilis naming pagbabalik sa iHeart Surf. Lalala na naman ba ito? Okay na di ba? Naaayos pero meron talaga mga sumisingit na mga komplikasyon O kaya naman, sige, simple lamang naman po ang maging masaya mga kapatid ha. Yan ay sa pamagitan ng pagtutok mo nga dito sa amin, lalo na sa mga nasa Channel 19 ha. Hello po sa inyo. Sa mga nakatutok at syempre, ganun din sa lahat ng mga nakatutok nga po sa atin sa radyo sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo. Bukas pong muli, walang mawawala, alas 12 ng tanghali. Nakasama nyo nga po ang inyong Kuya Poy, ang inyong Gwapopoy para sa ating programang Puso sa Puso talaga ang bawat usapan. Ito po ang Heart to Heart. H2H dito sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo.